Magandang umaga sa inyo lahat muli, mga kapatid. Ako'y kitang muli after for 1 month. At alam natin marami tayong mga karanasan mangyari nitong karang buwan. At sa biyaya ng Panginoon tayo kanyang pinipreserve, ingatan at pinopropesyonan sa isang layunin na sa ating masamba ng puso at sa ating espiritu. Sa ating pong panimula sa pag-aaral natin, ngayong umaga, nais kong magbukas ng talata, Ephesians chapter 1, verse 4, and Romans chapter 8, verse 29. At gusto ko lang kunin natin, unawain natin ang dalawang talatang ito bilang introduction po sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Ephesians chapter 1, verse 4, and Romans 8:29, ganito po ang pagkakasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Romans 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Nandito, pansinin natin ang salitang pagkapili sa verse 4 ng Ephesians 1 at sa Romans 8 naman ay ang nakilala. Ang pagkapili po ng kanyang mga tao o kanyang mga iniligtas ay bago itinatag ang sanlibutan. So mayroon na siyang eternal plan of salvation. Ang Diyos, sa kanyang katalinuhan, karunungan, mayroon siyang walang hanggang plano ng kaligtasan sapagkat mayroon siyang hinirang. At ang mga hinirang na ito pinili, ang sabi sa Romans 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya. Ibig sabihin, kinilala niya na noon pa ang kanyang mga hinirang. Sa ibang salita, yung kinilala ay inibig ng pauna. At kung tawagin yan is foreknew or foreloved, inibig na niya. So, ang Diyos sa kanyang katalinuhan, karunungan, sa wala pang simula, wala pang sanlibutan, siya may plano ng kaligtasan. At mayroon na siyang pinili. Mayroon na siyang pinili. Kanya nga sa kanyang pinili, siya ay gumawa ng kayusan ng kaligtasan. At ang kayusan ito ay tinitiyak ng Panginoon, nakatakda ito ng mangyayari sa bawat isa na kanyang pinili upang sila'y maligtas. Kaya nga, maaari kong isulat ang bagay na ito, no? So, tayo ay nasa order of salvation pa rin. Doon po sa walang hanggan, bago pa simulang lahat ng bagay, mayroon na siyang pinili. Pinili. Itinakda niya ito. Kaya siya may plano ng kaligtasan, kung tawagin order of salvation, dahil mayroon na siyang pinili. At ang pinili niya, itinakda niyang maligtas. At upang maligtas ang kanyang mga pinili, kanya itong tatawagin, calling. Tatawagin niya sa takdang panahon. Yan po'y malalaman natin sa ating pag-aaral pagdating po sa history of salvation. Tayo po'y nasa order of salvation. Pagkatapos ng series nito, history of salvation. So sa eternal calling, o sa calling, may dalawang bahagi yan. Kung tawagin una, is common at effectual. So, common, ibig sabihin po common, lahat ng tao, walang pinipili, tinatawag sa pamamagitan ng gospel. Kaya ang gospel is common grace para sa lahat ng tao, walang kinikilingan, mabata man, matanda man. So, lahat ay tatawagin talaga sa pamamagitan ng gospel. Pero pagdating po naman sa effectual calling, ito namang banal na espiritu ang siyang
kumikilo sa puso ng bawat nakikinig ng Ebanghelyo. Many are called, but few are chosen. Marami pong tinawag, lahat ng tao. Pero alam natin, ilan lang ang chosen sapagkat yun ay tinakda before the foundation of the world. Okay? So yun po mangyayari yan. Ngayon, yung pong tinawag ng Espiritu Santo effectively, kung tawagin yan is regeneration. Sa ibang salin is born again or new birth. Okay? So, regeneration. Ngayon sa regeneration naman, ang taong patay sa kasalanan, binibigyan ng buhay. So, nagkakaroon siya ng ulirat, nakakita siya, so, makakaroon siya agad ng faith and repentance. Ito yung immediate response ng taong na-regenerate. Faith and repentance. In other words, ang kasunod niyan is conversion. So yung bunga po ng regeneration, faith and repentance, in other words, is conversion. Siya po yung nagiging bago, nagbabalik loob siya sa Diyos. Sapagkat meron na siyang faith and repentance, hindi ka pwede sumampalataya sa Diyos, patungo kay Kristo na wala kang iwanan o wala kang pagsisisihan. Okay? So pagka ikaw po ay na-regenerate, sasampalataya kay Jesus. Pero meron kang iwanan dati mong buhay. Hindi rin po hindi iwanan yung dating buhay kung wala kang pananampalataya kay Jesus. Kaya itong dalawang ito ay hindi pwedeng maghiwalay, parang two sides of a coin. No? Hindi pwedeng maging, sa Bisaya ng corona, no? Hari, tsaka yung ibon. Hindi pwedeng maging isa lang ng coin ang taglay mo. Girl than faith. Kaya ang response yan, faith is conversion. Dahil tayo po yung na-convert, panlima dyan is justification. Ikaw ay diniklara o pinayag na matuwid. Romans 5.1. No? Romans 5.1, kaya pagka isang tao ay na-regenerate, converted siya, at ikaw ay justified by faith alone. Wala po sa kilos ng tao. Then dahil ikaw ay na-justified na, ano kasunod na? Adoption. Doon ka aring anak ng Diyos. Ito yung topic natin ngayon. Okay? Adoption, then 7, sanctification. Now, sanctification naman, nangyari ito sa iyong conversion o justification, instant yan. So, itong mga bagay na ito po ay immediate, sabay-sabay po ito. Kaso nga lang, ating pinag-aralan ng isa-isa para makita natin yung gawa ng Diyos sa ating kaligtasan. Itong pinili, sa eternity past pa yan. Pagdating sa calling, ito yung medyo matagal. Dahil maraming mga na-invite natin sa crusades, Bible study, ng gospel, pero hindi agad silang binabago ng Espiritu Santo. Pero pag once ang Espiritu Santo ay kumilos na, regeneration, ito po, sabay-sabay na po yun hanggang sa glorification. Kaso lang, sa sanctification, taglay. Definitive sanctification at saka progressive sanctification. Pag sinabing definitive, tiyak yun, nangyari, definite yun, simula nung ikaw ay ma-justify. Andun yan. Kaya sabay-sabay lahat yan Iisa-isa lang natin para maunawa natin. Pagdating sanctification, definitive sanctification at saka progressive sanctification. Tayo'y banal na kay Kristo. Banal ka na. Pero kailangan lumago pa tayo sa kabanalan kung tawagin progressive. Diyan po nakikita yung ating kabanalan araw-araw. Pagbabago ng ugali, pagbabago ng buhay. Kadalasan dito natin pinapasok sa conversion. Di ba? Pagka kailangan mag-convert ka, mawala yung ugali mo, mag-bisyo. Pero dito po yan. Kabanalan po tawagin yan. Dito tinatawag tayo sa Romans 8:29 to be like Christ. Dito tayo. Eh, makikita sa atin dito yung bunga ng Espiritu Santo, yung siyam na bungang yun, dapat yun ang nalalantad sa buhay natin. Progressive yun, tungkulin natin yun. Ang progressive, continuous yun. Hindi ka maaring
hindi makita ng pagbabago sapagkat yun ang tanda ng pagiging isang totoong Kristiyano. Okay? So, pag sinabing progressive, sanctification, mga kapatid, kasunod yan is perseverance of the saints. Pag sabing perseverance of the saints, tayo po'y talagang magpapatuloy. Hindi dahil sa tulad ng prayer ni James kanina, hindi dahil sa ating lakas, kundi ang Diyos nag-iingat sa atin. 7 beses man tayo bumagsak, 7 beses din tayo babangon ng Diyos. Kaya nga, ang ating lakas, hindi sa ating sarili. Yung pagsisikap natin, hindi sarili, kundi preservation of God. Pinipreserve na tayo. Kaya nga, hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos until glorification. Yun po yung panghuli. So, ngayon po, darako tayo sa isang kalinawan pagdating po sa adoption. Adoption na po tayo. Napaliwanag natin nakaraan. Now, pagdating po sa adoption, tayo po ay makautang sa bagay dito sapagkat ito ay isang napakalagang bagay sapagkat maraming nasabi, tayo siya. Ako ng Diyos. Ano rin natin? Nakong tayo ng Diyos eh. May alam talaga natin, Acts chapter 17, na tayo ay nagmula lamang sa isang lahi. Tayo nilikha ng Diyos. Tayo ay nagalat sa dito. Pero lahat tayo ay supreme ng Diyos o lahi ng Diyos in creation, not in adoption, not in salvation. Hindi lahat ng tao ligtas eh, pero sila ay mga anak ng Diyos sa paglikha. Yun ang pagkakaiba. Tayo, bilang Kristiyano, naging anak tayo sa kaligtasan. Dahil ito ay gawa ng Diyos. Pinili ka pa naman eh, before the foundation. At sa takdang panahon, tinawag ka. Tayo minsan, magtigas ang ulo. Katulad sa akin, labis na ako tinawag ng Diyos sa gospel. Dinadala ko ng nanay ko sa mga gawain. Pero until ako'y naging 37 years old, doon ko nakita ang daming mga lagim na nangyari sa buhay ko. Bago ko pa mamulat yung mga pinsayo. Hindi dahil sa aking sarili, kundi dahil sa gawa ng Espiritu Santo. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Born again by the Spirit, and he cannot enter the kingdom of God. So, lahat gawa ng Espiritu Santo, kung tawagin yan, is regeneration. Ngayon, pag ikaw'y buhay na, ang agad na response mo is to believe Christ and repent from your sin. Kung tawagin yan, converted siya na. Okay, converted. Sa conversion natin, nangyari yung justification by faith. Nangyari yung adoption, nangyari yung sanctification. Nangyari sa atin yung perseverance of saint hanggang sa glorification. Ngayon, para po sa ating pag-aaral sa adoption, buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 1 verse 10 to 13. John chapter 1 verse 10 to 13. Ganito ang pagkakasabi. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ito'y tumutukoy kay Jesucristo na siya noon, nandun sa sanlibutan, sabi, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So makikita natin, si Jesus Christ ay nagpunta sa kanyang sariling bayan. Sa kanyang sariling bayan niya, ang Israel.
pero hindi siya tinanggap ng Israel. Pero mayroong sumampalataya. Sino kayo yung mga sumampalataya? Yung mga pinili. Either Jews, Israel, or Gentiles. At yung mga sumampalataya, binigyan ng karapatang maging. So therefore, kahit na sila ay piniling bayan, the Israelites, hindi sila sabing sila ay anak ng Diyos sa kaligtasan. Pero sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay piniling bayan. Pero not all Israel are saved. Hindi lahat ng Israelites ay ligtas, kundi sino man ang sumampalataya. So mayroong mananampalataya sa Israel, mayroong mananampalataya sa buong daigdig, sa lahat ng bansa, at sila yung binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin, di ba? Binigyan tayo ng karapatan eh. Ang karapatan natin hindi dahil sa husay natin, hindi sa katalinuhan natin, hindi sa uri ng lahi natin, kundi ang karapatan, ito'y galing sa Diyos. Tayo'y inampun ng Diyos. So, at tumanggap ng karapatan dahil kay Kristo. Walang maliligtas kung hindi dahil kay Kristo. From eternity past, doon pa lamang sa walang hanggang pasimula, may pinili ang Diyos kay Kristo. Hindi pinili ang Diyos dahil sumampalatay tayo bago pa lamang ang takbong panahon. Basahin lang natin yung Ephesians 1:4 para maunawaan natin. Ganito ang pagkakasabi sa Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Kay Jesus Christ again. Ang basis ng pagkakapili sa atin ay na kay Kristo. Hindi sa ano pa mang bagay. Sa Kanya. Bago itinatag ang sanlibutan. Kaya nga, ang kaligtasan ay biyaya lamang. Kitang-kita natin ng kaligtasan ay biyaya lamang. Ano ba ibig sabihin ng biyaya? Kaloob, unmerited favor, na hindi natin ito pinagtrabawan. Kaya wala sa atin ang basis po ng ating kaligtasan. Lahat ay mula sa Diyos, kaya biyaya. Maraming naniniwala sa biyaya, pero kailangan may gawa. Hindi yung biyaya. Okay? Yung trabaho, yung ating pagkain, biyaya ng Diyos yun, dahil meron tayong trabaho. No? Kaya trabaho natin. Pero pagdating sa kaligtasan, kaiba yun. Hindi yun pinagtatrabawan. Kaya nga, itong ating paksa ngayong umaga, bawat Kristiyano pinagkalooban ng karapatang maging anak. Kaloob lamang sa atin yung pagiging anak natin. So, ang Ebanghelyo ni Juan ay sinulat upang ipakilala si Jesucristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Sa unang kabanata ng Aklat ng Juan, makita natin dito ang katotohanan, hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Pinili sila. Ngunit ang mga tumanggap sa kanya ay pinagkalooban ng napakalaking pribilehiyo sa pagiging anak ng Diyos. Kaya napakalaking pribilehiyo ang tayo po'y maging isang Kristiyano. So sa doctrine ng Reform o Reform Theology, ito pong ating pag-aaral, adoption is a part of Order of Salvation, Ordo Salutis. So ang layunin natin ngayong umaga, mga kapatid, ay ipanawa sa atin ang doctrine ng adoption. Hindi ito desisyon ng tao o gawa o kagustuhan ng tao. Naganap ito sa mga pinili sa takdang panahon ng pagtawag sa atin. Kaya minsan, dahil hindi natin naunawaan yung dalawang bahagi ng calling, common and effectual, masyado natin ginadjudge yung ating mga kamag-anak o sino ang tagal ka nang nakikinig ng bagay, hindi ka pa rin nababago. Kasi yung pong effectual calling according to His will. Hindi sa ating kagustuhan. Hindi dahil sa husay nating mangaral. Hindi dahil madaling unawain yung ating pangaral. Hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang puso ng tao,
hindi mangyari sa kanya ang regeneration. Isang halimbawa sa Bible, sino? Ang babaeng si Lydia. Si Lydia is a religious woman. Talagang religious siya. Naglilid pa siya sa prayer meetings ng kababayan, pero hindi pa siya ligtas. Bagamat kilala niya ang totoong Diyos, kilala niya si Jehovah. Maraming kumilala kay Jehovah, kay Yahweh. Pero hindi ibig sabihin, kilala mo't nasa reliyon ka, iligtas ka na. Hanggat hindi ka muna tinatawag ng Panginoon. Yung puso mo bubuksan ng Diyos, tulad kay Lydia. So marami dyan, even pastors, na nagpipreach na dahil matalino siya, pero noong siya po ay interview ni Pastor Steve, Pastor Steve nagpanuto sa amin, alam mo yung pastor hindi ligtas. Umiyak siya talaga. Kasi mali pala yung mahusay siyang magturo ng tungkol kaligtasan, mahusay siyang mamigay ng tinapay, pero siya gutom. So pinamahagi niyang tinapay. Pero nung time na yon, doon nagliwanag sa kanya lahat ng kanyang pinapangaral. At nasagot niya ang pinakasimpleng tanong, are you saved? Sabi ng pastors, yes. Ngayon, sigurado kong saved na. So hindi dahil sa... Kaya wag tayo magalit doon sa mga kamag-anak, tagal-tagal mo ng gano'n, hindi ka tigas pa rin ang ulo mo. Kasi kalooban ng Diyos kung kailan ka mabuksan. Yun yung sa history of salvation. Kaya nga, di ba, Pastor Tony, meron tayong pag-aaral sa church, sa Bible School, sa infra, lapsarian, sa supra. Alin ba ang tama doon, no? Pero ayaw kong gawin yung isip nyo yan. Para si Pastor Marga magsuro sa inyo. Pero ngayon, alin ba yung tama doon? Alam mo, debate yan. Pastor Noel, tsaka ibang mga pastor sa debate yan. Kakagalit talaga sa rin. Pero para sa akin, tangkapin natin dalawa. Dalawa, kasi infra, tsaka supra. Nangyayari talaga yan. Pero lumayo muna tayo ng mga kapatid. So, pagdating po, nagaganap po ang regeneration sa taong binuksan ng Diyos. Ang Diyos lamang ang nagbubukas ng puso. Sabi nga sa John 3:3, unless a man be born again, ng ano? The Spirit. He cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Sabi sa verse 5. Gawa ng Diyos ang pagbubukas ng puso. Sila nagkakaroon ng pagkamulat sa unawa, sa gospel, habang sila po ay nakikinig. Ngayon, kapag may dumating ng pananampalataya sa kanila dahil sila nakikinig ng pangangaral, nabubuksan sila, tatawag agad yun sa Panginoon eh. Anong sabi sa Romans 10:13? Pakibasa natin ang Romans 10:13. Sapagat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi yan hindi yan automatic, mga kapatid. Tumawag ka lang sa Panginoon, ligtas ka na. Yan po ang mga araw ngayon. Talagang shortcut na. Pero mayroong naliligtas talaga kasi gano'n ang kasimple ang salvation. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. That's it. Pero paano natin masabing nakabelieve na yung tao niya? O masabi natin, ligtas ba talaga siya? Kasi hindi maaaring hindi mag-believe ang tao na nabuksan ng Diyos. So, pag siya'y sumampalataya, nagpo-profess na ligtas siya dahil manampalataya, dahil alam natin, dumaan na siya sa proseso ng calling. Di ba? So, hindi rin natin pwedeng sabihin na, hindi ka totoong believer. Walang nakakalam nun. Kasi wala namang tatak tayo ng letter E, sabi nila, election dito na, yan, ligtas siya kasi may E. Ito, may H eh. H yung nakatat sa kanya. Hell yan. So, ibig sabihin, nasa takot lang panahon ng Panginoon. Kaya minsan na may nagpapatotoo eh. Nakakatawa, pero nakakagulat. Kasi sabi niya, habang naliligaw ako, kumakanta ako bigla akong nasave ako doon. Naniwala kayo ba? Well, kung alam mo
mo, doctrine of order of salvation, totoo. Kasi doon siya binuksan lahat ng napakinggan niya sa preaching o sa Bible study, yung time doon siya binuksan ng Panginoon. Kaya doon niya naranasan yung pagkaunawa ng gospel. Kasi pagka-oras na unawa ng gospel, ang sabi sa Romans 10:13, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano ibig sabihin ng tumawag? Balikan natin yung verse 9 and 10. Ang sabi sa verse 9, sapagkat kung ipinapayag mo sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Naunawaan mo yung salvation dahil sa napakinggan mo Dahil sa verse 10, sapagkat sa puso ng tao'y nanampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamagitan ng bibig ay nagpapayag kaya't naliligtas. Kaya hindi natin pwedeng hamakin yung mga taong, ako naligo, doon ako maunawaan yung gospel tumawag sa Panginoon, Lord, salamat po. Hindi natin pwedeng minosin yun. Pero kung hindi naman siya nakikinig ng gospel, sabihin niya, kung habang naliligo ko sa bahay mo, nagsalita ang Diyos sa akin, narinig ko ang tinig ng Diyos, magsisi ka sa iyong kasalanan, palagi ko nakakatawa yun. Di ba? Wala naman siyang pinakinggan Faith cometh by hearing. Hearing by? Okay. So doon pa naman sa hearing, yun ang ginagamit ng Banal na Espiritu para buksan ka sa iyong puso at isipan. At doon, ikay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya ang sabi sa John 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Bakit? Verse 13, hindi dahil sa ipinanganak sa dugo, sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, born from above. Anothen, sabi sa Greek word, born from above. Ang iyong gising ay mula sa Diyos at hindi sa iyong sarili. So, tingnan natin mga kapatid, ang tatlong paglilinaw dito pagdating sa doctrine of adoption. Ang galing na lang ito mga kapatid. Unahin natin ang kahulugan ng pag-aampon. Kahulugan ng pag-aampon. Pag sinabing ampon, ito isang legal na paraan, at the same time, spiritual. Pag nag-ampon ka ng isang bata, hindi ka basta-basta umangkin ng bata, kailangan may proseso. Legal. Kailangan may attorney, may korte, ano pa man, legal ito. Pero pagdating sa pagiging anak, legal at spiritual. Talagang dinideklara ka ng Diyos. So ito'y pagtanggap ng Diyos sa isang makasalanan bilang anak. Anak sa kanyang pamilya, sa pamamagitan ng Kristo. Ang ating legality sa ating pagiging anak, sabi sa Ephesians 1:4, tayo pinili sa Kanya. Sa Diyos, hindi sa ating sariling kakayanan. Hindi ito likas sa lahat ng tao. Ito ay isang biyaya ng Diyos sa mga na kay Kristo lamang. Na kay Kristo lamang. Galatians chapter 4, verse 4-5, ngunit nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang Espiritu ng kanyang anak, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang tayo tumanggap ng pag-aampon bilang mga anak. Verse 6, sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, at doon lamang tayo binibigyan ng karapatang tumawag ng Abba, Father, sa Diyos. So hindi lahat ng tumatawag ng Abba o Panginoon ay anak ng Diyos. Matthew 7:21,
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng pintuan ng langit. So ito po ay isang tulad ng isang batang ulila, na isang batang may angking kapintasan, walang sino mang nagkakagusto, ngunit isang araw, may isang dumating na isang mapagmahal, hindi batay sa kagandahan na kita niya, kundi dahil sa kanyang sariling pagmamahal sa isang batang ito, pinili niya na ito'y bigyan niya ng pangalan, binigyan ng apelyido, binigyan ng karapatan sa kanyang kayamanan, ibinahagi ng taong ito ang kanyang buhay sa batang ito. Ganon tayo inampo ng Diyos. Sino ba tayo sa mundong ito? Bakit tayo mga makasalanan? Mayayabang tayo. Marami tayong katuwiran, marami tayong karunungan. Pero hindi tinitignan ng Diyos yun, kundi ang basis ng kanyang pagkapili sa atin, batay sa kanyang sariling kalooban at pag-ibig sa atin. Kasi kung tayo naman hindi naman tayo kaibig-ibig, di ba? Romans 5:8 nga. Ipinakita, God demonstrate His love while we were yet sinners. Talagang papuntang impyerno. Kaya ang basis po ng pag-ibig ng Diyos ay batay lang sa kanyang sariling kalooban. Kaya tayo ngayon, mayroon na tayong tahanan. Mayroon tayong Ama. Ito'y sigurado. Mayroon tayong mana sa langit. Kaya huwag nating maliitin ang pagiging Kristiyano natin. Huwag nating ipakatuwiran na ako'y Kristiyano. Huwag nating pagmalaki din. Dahil ito isang malaking pribileyo para sa atin. Pagyamanin natin ito. Then ikalawa, linawin natin ang paraan ng pag-ampon. Paano tayo inampon ng Diyos? Well, ito ay sa pamagitan lamang ng una, huwag nating kalimutan ang pagpili ng Diyos. Yan nagsisimula. Lahat ng kanyang pinili from eternity past, itinakda niya itong tawagin, itinakda niya itong panganak na muli, itinakda niya itong magbalik loob sa Diyos, at itinakda niya itong magiging matuwid dahil itinakda siyang maging anak ng Diyos. Sino sa atin magpagmamalaki? Ako'y Kristiyano. Ako'y higit sa inyo. Ako'y matalino. Wala po. Lahat ito ay biyaya ng Diyos lang sa atin. Pero lahat tayo may kanya-kanyang gift. Kanya-kanyang kakayanan. Karunungan. Gamitin natin ito para sa kanyang kapurihan. Hindi sa ating sariling kayabangan. So, ang kanyang pagpili, itinakdang tayo ay kanyang tawagin. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, ayon sa kanyang itinakdang panahon. At sa pakikinig natin, binubuhay tayo ng Banal Espiritu. Diba? Ephesians chapter 2 verse 1, tayo ay dating mga patay sa kasalanan. At tayo ay binuhay na muli sa kanyang pag-ibig. Tulad kay Lazarus. Kilala natin si Lazarus. Kailan tumayo si Lazarus? Ipatay siya, di ba? Kailan siya tumayo? Binuhay mo na. Yung tawag ng Panginoon. Nandito siya dahil kilos ng Diyos sa Espiritu. At dahil kumilos ang Espiritu sa kanya, siya ay na-regenerate, nabigyan ng buhay, kaya siya bumangon. Di ba? Ganun po si Lazarus. Hindi muna si Lazarus ay nanampalataya sa Diyos, kaya siya bumangon. Kasi marami sa atin, kailangan you have to believe in order for you to be born again. Meron ganun eh. Yun ang paniwala natin noong araw. Kailan sumampalataya ako para ako maborn again. Na alin ba talaga ang nauna? Mabuhay ka o sumampalataya? Mabuhay ka muna. So wala tayong may pagmalaki kahit sinong tao. Kasi nga, alam mo, husay kasi ni Pastor Tony Mangaral, kaya nagising talaga sa katotohanan. Unless ang Diyos ang magbukas sa puso mo, hindi mo maunawaan yung pangangaral ni Pastor Tony. Kahit 10 taon ka na, 30 taon ka na, kung hindi ka binubuksan ng Diyos,
mananatiling intellectual lang kaalaman mo, hindi nagbabago buhay mo. Kasi walang regeneration. Kaya nga, dapat malaman natin ang paraan ng pag-ampon. Ang paraan ng pag-ampon, ito ay gawa lamang ng ating Panginoon. So, ang pagiging ampon natin, kasunod ito palagi sa justification. Ang ating justification naman, hindi tayo naging inaring ganap dahil binago ng Diyos ang puso natin. Doon yun sa regeneration. Tayo po na-justify that because we believe in Christ. At yung katuwiran ni Kristo, ibinihi sa atin, yung kasalanan natin ay naisalin sa Kanya. Pumapasok yung doctrine of imputation pagdating sa justification. Kaya nga, ito yung pinagtatalo, ito yung pinatutunayan ni Martin Luther, ng tao ay maaaring ganap lamang by faith alone. By faith alone. Kung siya po ay na-convert, then he believed Christ. At siya'y nanampalataya kay Kristo, kaya ang katuwiran ni Kristo, isinalin sa atin, at yung ating kasalanan kinuha ni Kristo upang siya ang maparusahan, imbis na tayo maparusahan sa impyerno. So, pagkatapos dyan, tinuring kang anak ng Diyos. Sabi nga sa Galatians chapter 3 verse 26, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pananampalataya lamang. So, hindi lahat ng nilalang ng Diyos ay anak niya sa kaligtasan, kundi anak sa creation. Basahin ko lang yung chapter 17, natin nang natalakay ito. Na Acts chapter 17 verse 26 to 28, ito sabi, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao. Kaya dan, di ba? Upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Makita natin sa history of salvation, hindi aksidente yung pagkakabuhay natin sa mundong ito, kung saan tayo, Pilipino, talagang tinakda ng Diyos yan para mangyari yung kaligtasan Kanya na plano from eternity past. Kaya lahat ng kilos natin sa mundong ito, bahagi tayo noong kasaysayan ng kaligtasan. Okay? Sabi rito, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon. So lahat po ng panahon sa ating buhay, kaya nakapag-upload ka, nakapagtrabaho ka as janitress, nakapagtrabaho ka bilang, lahat yan nakatakda, lahat yan. At mga hangganan ng kanilang titirhan, kung saan tayo nakakarating, upang kanilang hanapin ang Diyos. Yun ang purpose lang eh. Talaga kung bakit tayo nag-exist sa mundo ito, upang hanapin ang Diyos. Bakit sinabi mo pang hanapin ang Diyos? Ito way after na bumagsak ang tao. Naging nearsighted ang tao. Sarili nang nakikita. Hindi na makita yung Diyos. Kung nakita nila kung mong bagay, nakikita na langgam, manok, nagiging Diyos sa kanila. No? Kaya nga tayo ay lumalakad sa kadiliman, bulag tayo. Kaya ang layunin, bakit tayo nandito sa mundo upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya ay mahagilap nila at siya ay matagpuan. Walang makakahanap sa Diyos, malibang buksan siya ng Diyos. No? Bawat isa sa atin, sabi, upang matupad, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Now, kahit na unbeliever, hindi malayo ang Diyos sa atin. Sapagkat na substantive, in Him we live and move and have our being. Sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay, tumikilos, hindi para sa ating sarili ito. Buhay natin hindi rin sa atin. At pagkilos natin, hindi rin sa atin. At nasa Kanya ang ating pagkatao. Kaya kung walang Diyos, gunaw tayo eh. The universe, bakit nag-stay lahat ng planets according to science? Dahil sa gravity. Pero in reality, sa doktrina ng Diyos, ang Diyos ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. Kung walang Diyos, laglagan lahat yan. Ganun sa buhay natin. Bakit tayo nakakabangon sa umaga? Dahil sa Diyos. Pero
Dahil ang tao ay bagsak sa kasalanan, hindi nagpapasalamat sa Diyos. Hindi nakikilala ang Diyos. Kaya, kailangan kang iligtas. You must be born again para manumbalik yung ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos, nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad sinabi ng ilan sa inyong mga matatanda, ay mga makata, sapagkat tayo rin na may mga supling. Tayo ay mga created, supling ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang pinagmulan. Pero not necessarily, supling tayo sa kaligtasan, but in creation. Naman ba mga kapatid? So dito, nakita natin, ang tunay na anak ay yaong tumanggap sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Sila po ay mga tinawag according to history of salvation. Tinawag, sila ay ipinanak na muli, binigyan ng faith and repentance, then conversion, justification, at bago ang adoption. Kaya ang pagiging Kristiyano ay hindi sapat na ikaw ay sabihin, Kristiyano ako, relihiyoso ako, madasalin ako. Kasi ang basis po ng Christianity sa ating panahon, kaya tinawag tayong one of the most Christian country. Dahil very religious kung sino-sino mga Diyos ang mga sinasamba. Pero hindi yan totoong palatandaan ng Christianity. Pagiging Kristiyano. Kundi batay sa tinuturo ng salita ng Panginoon. So hindi sapat yung ikaw ay masabing Kristiyano ako eh. Pinanganak ako Kristiyano. So, Kristiyano ako. Nagsisimba naman ako. Nangunguminyon ako. Nagsisimbang gabi pa nga. Meron pang nagluluksa pa nga. Diba pa, marami pa. Ginagawa namin taimtim ito eh. Diba? Sino kang makapaghusga sa akin? Taimtim kung ginagawa ito. Simula pa ng pagkabata, dito ako nagising, dito na ako mamamatay. Mamamatay ka talaga dyan. Sa paniniwala mo. So, ang tanong, tinanggap mo ba si Kristo dahil ikaw ay sumampalataya sa Kanya? Sapagat ang sino mang tumatawag kay Kristo, ay siya'y maliligtas talaga. So, yun ang dapat natin malaman. Ang paraan po ng pagkaampon, hindi po dahil sa ating kakainan. Then lastly, mga kapatid, dapat natin malaman ang mga pribileyo ng mga inampon. So ano ba mga pribileyo ng pagiging isang anak ng Diyos? Now, ang pribileyo po ay may tiyak na ugnayan sa Ama. Yun number one. Ikaw ay may ugnayan sa Ama. Sabi nga sa Galatians 4:6, dahil kayo anak, sinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak upang manahan sa ating puso so we can call Father as our Abba Father. Meron tayong ugnayan dahil kay Kristo. Tiyak na pag-ibig at pag-aaruga. Hindi tayo itinatakwil. Kaya ng iba, nung dinayat ako mahal ng Diyos dahil ako nagkasala, hindi po gano'n ng Diyos. Mahal ka pa rin. Kaso lang tayo nagdurusa dahil sa ang Diyos ay nalalayo sa atin, hindi dahil sa ating at sa kanyang pagkukulang, kundi dahil sa ating kasalanan. Tayo yung nagdurusa. Kapag tayo po'y gumagawa ng kasalanan, alam natin, kasalanan ay patay na gawa. So, ginagawa mong patay. Hindi tayo nawawala sa relasyon ng Diyos, tayo ay nawawala sa fellowship of God. Kaya tayo po ay nagdurusa. So, hindi po mawawala sa atin ang pag-ibig ng Diyos at pag-aaruga. Gaano ka man kasama. Like for example, sa alibughang anak. Anak yun eh. Anak na ng ama. No? Pero hindi may tanggi ng ama ang kanyang anak. Kahit ano pang gawin ng anak na kasalanan, dahil babalik talaga sa kanya by God's grace yung kanyang relasyon sa Diyos. Babalik ako sa akin ama. Kahit gawin niya akong katulong na naman, kahit ganito na lang gawin sa akin, yung mainahan niya yung aming mga katulong doon, gaano pa kaya. Kaya, ano nangyari? Nung pauwi siya, malayo pa lamang siya. Halos anino pa lamang nakikita. Yung ama talagang pumuputok ng puso niya. At talagang sinalubong, ginakap niya na talaga yung kanyang anak. Kahit alibuga pa siya. Kahit alibuga pa siya. Ganon din, Panginoon sa atin, hindi tayo itatakwil at mawawalang kanyang aruga sa atin. Nasa atin ang
biyayang yon. Sabi nga sa Romans 8:15 to 17, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pag-aampon na siyang dahilan ng ating pagtawag, Abba, Father. Anytime, pwede tayong tumawag. So, huwag nating maliitin yung ating pong pagiging Kristiyano, mga kapatid. Huwag nating katamaran. Kailangan gawin natin ang ating katungkulan, progressive sanctification. Magpusiki tayo, dumating sa ating katamaran. Dumating sa atin ang kawalang gana, puros trabaho na lamang, hindi masama po ang trabaho, mga kapatid. Remember, blessings po trabaho, simula nung creation. Ang sabi ng Diyos kay Adan, bigyan mo lahat ng pakalan lang ng lahat ng bagay ay pwede niyong kainin, huwag lang yung bawal, huwag lang yung isa. Dahil nung nilabag ni Adan ang utos ng Diyos, Genesis chapter 3 verse 17, ang sabi ng Panginoon kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, magtrabaho ka hanggang sa mapatay ka. See, yan ang curse ng trabaho nung magkasala. Kaya nga tayo ibinabalik sa larawan ni Kristo upang trabaho maging blessing, hindi maging curse. Pero maraming Kristiyano nagpapa-curse sa trabaho. Ayaw nang sumamba. Puros trabaho na lang para kumita. Bumabalik yung sumpa. Sa pawis ka, magtrabaho, mahal ka sa alabok, mabalik ka sa alabok. Trabaho ay blessing. Gawin nating papuri sa ating Panginoon. So huwag tayong mamuhay na parang alipin. Mamuhay tayo as banal ng Diyos. Binanal tayo, so magpakabanal tayo sa buhay na ito. Magtiwala tayo, mapit sa Panginoon, gamitin natin yung means of grace. Alam niyo ba yung mga means of grace na makapagpapatibay sa atin, magpapalakas ng ating pananampalataya? Well, reading of the Word, prayer, testimony, church, Bible study, yun yung mga means. Kaya huwag tayong tatamad-tamad dyan. Huwag tayong magpaalipin sa ating mga trabaho, blessings ang trabaho. Pero maaari tayong maging alipin dito. So, sa kabuuan po, mga kapatid, ang pag-aampon ay isa sa mga pinakamalalim at pinakamatamis na aspeto ng ating kaligtasan. Pero mo, anak ka ng Diyos. Ito na yung pinakamalalim at pinakamatamis na aspeto ng ating kaligtasan. Mula sa pagiging kaaway ng Diyos, tayo'y kanyang ginawang anak. Ginawang anak. May pangalan, may karapatan. Higit sa lahat, may mana tayo na hindi mawawala. Sa pamagitan ni Kristo, tayo'y pumasok sa kanyang tahanan at tayo'y kanyang inibig at iibigin magpakailanman. May mga magulang na kayang itakwil ang kanilang mga anak. Pero masigit, may mga anak na kayang talikuran ang mga magulang. Pero ang ating magulang, ang ating ama, kailanman hindi tumatalikod sa atin. So ano pong gagawin natin dito ngayon? Every morning, pagkagising natin, pagpasok natin sa trabaho, live by faith. Dapat tayong laging nabubuhay sa pananampalataya. At panghawakan natin ang Romans 8:28. And we know, we should know, that in everything, God works together for good, not for bad. Ano man dumating natin sa ating trabaho, pagpasok sa opisina, sa eskwelahan, pray. Pray muna tayo dahil natin, mayroon tayong kaharaping providence, new providence of God. Maaaring mabigat na problema, maaaring aksidente, pero lahat ng bagay niyan is for your own good.
Kaya tanggapin natin may pananampalataya lahat ng ating makakasalamuhan. Kaya nga, ang sabi sa Romans 1:17, the just shall live by faith. Dapat tayong mamuhay palagi sa pananampalataya. Amen? Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat nililaw po ninyo ang kahulugan po ng pagiging ampon, ang pagiging anak ninyo. Isang napakalalim at napakatamis po na pribilehiyo na kami ampunin ninyo. Ariing tunay na anak sa kabila po ng aming pagkamakasalanan at sa kabila po ng aming kahinaan, kakulangan. Napakadakilan niyo, Panginoon. Kaya Lord, wala kaming dapat ikatakot, iharap sa aming sarili sa mundo. Kahit gaano pa karaming tentasyon ng kasalanan, ito'y mahal naming tanggihan at aming pong layuan sapagkat binigyan niyo kami ng karapatan at kapangyarihan layuan ang lahat ng ito at mamuhay kami sa pag-ibig ninyo anuman ang magiging kalagayan namin.